Oo nga pala. Di ba may mga assignments tayo? Gawin mo rin yung akin. Gayahin mong sulat ko ha. Gusto ko. Perfect ang mga sagot ko. Utos ni Chanel. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Class, I have checked your exam at may nakakuha ng perfect score. Masayang balita ng guro. At ito ay si Rai. Nagpalakpakan ng lahat sa masayang balita, lalo na ang dalawang kaibigan nitong sina Fina at Joy. Lumapit si Rai sa guro sa harap at kinuha ang kanyang papel. Matapos ay nagsimula ng guro na tawagin isa-isa ang kanyang estudyante upang ibigay ang kanilang naging resulta ng pagsusulit. Chanel? Tawag nito kay Chanel at tinupi ang papel. Tumayo naman si Chanel at kinuha ang kanyang papel na nakatupi. Chanel, please study more. Please see your grades. Ani ng guro. Noong una ay hindi makuha ni Chanel ang ibig sabihin ng guro, ngunit nang buklatin niya ang kanyang papel, ay tadtad ito ng ekis. Bumalik na si Chanel sa kanyang upuan at agad na itinago ang kanyang papel. Chanel, anong score mo? Sayang, may mali akong 5. Ani Stella na katabi lang ni Chanel sa upuan. Ha? Ako? Ano? Isa lang ang mali ko. Pagmamalaki pa ni Chanel. Bagamat marangya ang buhay ni Chanel at nasa kanya na halos ang lahat, ay wala itong pagpapahalaga sa pag-aaral. Tumata kasi sa kanyang isipan na ipapasa siya ng mga guro kahit anong maging marka niya dahil nagbabayad sila ng tuition. Iyon ang lagi niyang naririnig kay Charisse tuwing mapag-uusapan nila ang kanyang lumalagapak na grado sa eskwelahan. Ang hindi nito alam ay nakakapasa lamang siya dahil sa suhol na ginagawa ng kanyang ina na si Charisse sa eskwelahan nito. Palagi ito nagpapadala ng pagkain, di naman kaya nagdo-donate sa school ng kung ano-ano upang punan ang kakulangan na grado ni Chanel. Sumapit na ang recess. Magkakasama si Rai, Fina at Joy sa bench na kanilang pinupwestuhan. Fina, Joy, eto, pinapabigay ni nanay. Ito yung butchi na may palamang munggo at maraming asukal galing palengke. Yung request nyo? Sabay lapag ng plastic. Wow, ito ba yung laging kinakain ng yaya ko tuwing galing silang palengke? Favorite ko to. Bulalas pang sabi ni Fina. Salamat, Rai. Ang bait mo talaga. Next week naman yung kulay orange na ganito rin ha. Ani naman ni Joy. Magkatulad lang naman ang lasa nun na may kulay lang yon. Wika pa ni Fina. At nagtawanan pa ang tatlo. Yak, ang iwi naman ang kinakain nyo. Ang dirty kaya niyan, yak. Maarteng sabi ni Chanel na bigla namang sumabat sa tawanan ng tatlo. Tiningnan ni Fina si Chanel. Bakit? Inaano ka ba ng butsi namin? Abat, Fina, tama na. Awat ni Rai. Tch, mga loser. Sabay taas ang kamay ni Chanel at tinapat ito sa kanyang noo na nakahugis letter L ang mga daliri. Hoy Rai, nasaan ang project ko? Hindi ba binigay ko na sa'yo yung kaninang umaga? Pinatong mo sa kama mo. Sagot ni Rai. Natigilan naman si Chanel dahil naaalala nitong hindi niya nadampot ang project na yon sa kanyang kama. Okay, fine. At nagmarcha na ito paalis. Anong problema nun? At saka, bakit hinahanap niya sa'yo yung project niya? Tanong ni Joy. Ano kasi kagabi, sabay namin ginawa yon, baka hindi niya lang maalala kung saan niya nilagay. Kahit na inaapi siya ni Chanel, ay nagawa pa rin niyang pagtakpan nito. Hindi ako naniniwala, sambit ni Fina. Alam namin ni Joy na ikaw ang gumagawa ng mga assignments at project ni Chanel, ano? Hindi kaya. Siya, no? Siyang gumagawa ng mga yun. Umamin ka na, Rai. Kilala namin si Chanel mula kinder. Classmate na namin siya. Hindi lang namin siya sinusumbong na tutor niya ang gumagawa ng mga homework at project niya. Tapos ngayon, ikaw naman. Ang unfair nun, Rai, ah.
Siwalat pa ni Joy. Oo, tama si Joy. Hindi magandang konsintihin mong ugaling yun ni Chanel. Hindi siya matututo. Dagdag pa ni Fina. Napabuntong hininga si Rai. Hindi kasi madaling sitwasyon ko. Kung hindi ko naman susundin si Chanel, papalayasin niya ako sa bahay nila. At natatakot naman ako magalit sa akin si Sir Ivan. Alam niyo naman na kaya ako nakakapag-aral dito dahil scholar ako ni Sir Ivan na daddy naman ni Chanel, di ba? Hindi niyo ako katulad na ipinanganak na mayaman. Malungkot na sabi ni Rai. Natapos na ang recess at pumasok na muli ang lahat sa classroom. Okay class, pass your projects. Ani na ng guro. Binuksan na ni Rai ang kanyang bag upang kunin ang kanyang project. Ngunit hindi niya ito makita. Nasaan na yun? Usal ni Rai. Tinaktak pa nito ang kanyang bag. Nakalabas na rin ang kanyang mga gamit dahil baka napailalim lang ito sa mga libro ngunit hindi pa rin niya ito makita. Lagot, nasaan na yun? Usal niya. Rai, is there any problem? Tanong ng guro nang mapansin na nakatayo si Rai. Teacher, nawawala po yung project ko. Usal nito. Miss Rai, hindi ba't kabilin-bilinan ko na hindi na ako tatanggap ng late project? Kung hindi mo yan maipapasa within this day, malaking score ang mawawala sa'yo. Anunsyo ng guro. Ngayon, sino pa ang mga walang project? Buong araw na balisa si Rai ng dahil doon. Dahil malaki ang magiging epekto nito sa kanyang grado. Bukod doon ay pinaghirapan niya ang kanyang project. Ilang araw niyang pinagpuyatan at saksi doon si Ivan na tuwing sisilipin niya ang dalawa sa kwarto ay gising pa si Rai at ginagawa ang kanyang project. Ilang gabi kong pinaghirapan ni drawing yung mga yun. Tapos nawala lang. Umiiyak na sabi ni Rai. Dismissal na noon at naglalakad ang tatlo papuntang waiting area para abangan ang kanilang mga sundo. Habang pinapagaan ng dalawang loob ni Rai, ay hinarangan naman sila ni Chanel at Stella. Hoy Rai! Sabay abot ng kanyang bag kay Rai. Agad naman itong kinuha ni Rai. Sabihin mo kay Kuya Driver kakain pa kami ni Stella sa kantin. Bili ni Chanel at umalis. Nagngit-ngit sa galit ang dalawang kaibigan ni Rai. Itong Chanel na to? Gigil na sabi ni Joy. Joy, kalma, hayaan niyo na siya. Tara na, baka nandun pa ang mga sundunin niyo. Aya naman ni Rai. Natanaw ni Raymond na tulong-tulong na binitbit ni na Rai, Fina at Joy ang bag ni Chanel na kay laki. Nagkandatakbo ito upang tulungan ang mga bata. Oh, bakit kayo na naman ang nagbitbit ng bag ni Chanel? Ito po kasing si Rai masyadong mabait, inaabuso na siya ni Chanel. Sumbong pa ni Joy. Ay nako, yung pamangkin, yung batang yun talaga amin na nga yan. Baka mamaya makita pa ng ibang mga driver na bitbit niyo yan, mapagalitan pa ako ng mga magulang ninyo. Kinuha na ni Raymond ang bag. Sakto naman na nandoon rin ang sundo ni Joy at Fina kaya nauna na silang umuwi. Ang natira na lamang sa may waiting area ay si Raymond at Rai. Nasaan na naman yung prinsesita natin? Kakain daw po sila ni Stella sa kantin. Tugon naman ni Rai. Ah, ganun ba? Oh, pumasok ka na sa loob. Mainit dito sa labas. Umiling si Rai. Hindi po, dito na lang po ako. Sasamahan ko na lang po kayo dito. Nakangiting sabi ni Rai. Sasamahan mo ako o ayaw mo lang masita ng batang yon? Napayuko si Rai. Rai, alam mo, hindi lang ako nagsasalita pero nakikita ako kung paano kang itrato ni Chanel at naiintindihan din kita dahil sa sitwasyon na kinalalagyan mo. Pero wag ka naman masyadong magpaape. Kailangan mo ring lumaban. Kahit pa minsan-minsan lang. Payo ni Raymond. Ngumiti lamang si Rai. Nakauwi na ang dalawa. Dumiretso si Rai sa kwarto dahil biglang sumama ang kanyang pakiramdam dahil sa nangyari. Hinayaan lang ito ng mga kasambahay dahil panay ang utos ni Chanel sa kanila. Pagpasok ni Rai sa kwarto ay nakita nito ang project ni Chanel na nasa kama. Nilapitan ni Ayon at binuklat. Oh, bakit hindi namin siya kasamang napatayo kanina?
itong project niya. Pagtataka ni Rai. Ayaw mong mag-isip ng masama ni Rai? Ay malaki ang kanyang hinala na kinuha ni Chanel ang kanyang project. Gusto nitong kumprontahin si Chanel ngunit hindi ito magagawa dahil sa takot. Nang gabi ring yon, ay magkasalong kumain ang hapunan sina Ivan, Charisse at Chanel. Samantalang si Rai naman ay mas piniling sabayan ng mga kasambahay. Minsan kasi sumasabay si Rai sa tatlo ngunit pinagsabihan ito ni Charisse. Lumagay ka sa tamang lugar, bata ka. Hindi ko alam kung saan ka napulot ang asawa ko. Pero wala kang karapatang gumamit ng mga muebles namin dito sa bahay. Ni hangin na nilalanghap namin, wala kang karapatan. Isa ka lang basura na napulot kung saan. Pasalamat ka, mabait ang asawa ko. Kaya wag kang abusado. Kaya simula noon ay sa mga kasambahay na ito sumasabay. Sinabi na lang nito kay Ivan na nahihiya siya at nalulula sa malaking hapag. How's school? Tanong ni Ivan kay Chanel. Fine, Daddy. Mabilis sa sagot naman ni Chanel. Mukhang effective na may ka-study buddy ka this year ah. Hindi na kami pinapatawag ng mommy mo sa school para umattend ng conference about your grades. Sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng tutor, okay? Don't pressure yourself, Chanel. Just what I always tell you, mahalaga ay makapasa ka. I don't need high grades with honors or whatsoever. Passing is enough. Ang mahalaga sa akin ay ang attitude. Maging mabait at marunong kang makisama. Grades are just numbers. But attitude is different. Yes, Daddy. Mahinang sabi naman ni Chanel. Ang hindi alam ni Ivan ay tinatago lang ni Chanel ang mga letter na galing sa kanyang advisor. Ang tanging may alam na lamang dito ay si Charisse. Ito ang gumagawa ng paraan para hindi bumagsak ang kanyang anak at makapasa bawat quarter. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Nang dahil sa project na hindi naipasa ni Rai, ay nabunyag ang lahat. Miss Chanel, please come with me. Gusto sana kitang makausap. Usal ng guro. Lumapit si Chanel at pribadong kinausap ng guro habang abala ang lahat sa kanilang gawain. Chanel, this project, is this yours? Diretsong tanong ng guro. Yes, teacher, it's mine. I have my name on it. Look. Pagmamalaki pa ni Chanel. Napailing ang guro at nakuha pa nitong humawak sa sentido nito. Bakit po, teacher? May problema po ba? Tanong ni Chanel. Okay then. Kung sa'yo talaga ang project na to, then do it again. In front of me. Utos ng guro. Bigla naman namutla si Chanel sa sinabi ng guro. At dito na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang gagawin ni Chanel sa pagkakaipit niya sa sitwasyon na ito? Mapatunayan niya kayang sa kanyang project na iyon? At paano na si Rai? Tama nga kayang kanyang hinala? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!